Ano? Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser. Yes guys, unang-una pinakita nga dito is ito nga si Irene. Yes guys, ito nga si Irene is talagang patay na siya, no? Hindi na siya nakaligtas. Nung nakita nga siya sa ilog, medyo gumagalaw pa siya, pero talagang mahina na siya at makita mo na nalagatan na rin siya ng hininga pagpunta nga niya doon sa hospital. Kaya nga dinala ito sa morgue. Actually, nilabas din to agad, no? Kasi nga dahil walang pagkakakilanlan, wala ding kumuha. Kaya nga kinuha ito nung taong nakita sa kanya at dinala ito sa may barangay nila, no? Para nga magkakitaan. Yes guys, nakita nga ito ni Chang Susan, no? Na kung saan na abutan nga niya dun sa beshi niya at sabi niya na, "Hoy beshi, kamusta na?" Sinabi niya, "Ito, may patay naman na wala namang kumukuha, wala namang din aangkin, walang pangalan, walang pagkakilanlan, kaya nga kinuha ko muna ito para pagkakitaan." And yes guys, no, may mga ganyan talagang tao, no, na oportunista, no, na lalo na sa mga patay sa totoong buhay nangyari talaga yun, pag walang nagki-claim, may kumukuha diyang iba tapos nilalagay sa barangay nila, kunwari may patay, pero ang gagawin niya is pagkakitaan lang ito, no, mag-stay ng ilang linggo, ilang buwan, no? Matagal yan, pero pagkakitaan lang nila tapos hanggang sa may mag-claim na kamag-anak. Pero this time wala talaga kasi nga ay still unidentified na patay, no? At kawawa naman, no, na talagang wala nag-claim, walang nakakaalam kasi wala naman talagang nakakaalam na patay na siya. Ang alam lang nawawala, nalaman ni Lynette at nung beshi niya hinahanap nga ito, ngunit di alam kung nasan, yung pala patay na. Tanging si Carlos lang nakakaalam. Pero yun nga guys, dito pinakita na ito namang si Moira. Yes guys, gustong gusto niya na talagang lumabas. Ayaw niyang mag-stay pa o magtagal pa dito sa kulungan kasi nga natatakot siya na pwedeng kung ano yung mangyari sa kanya, lalo na pag nalaman ni Madam Lotus na siya pala yung nagpatawag o tumulong dito sa mga SWAT para makapasok at pigilan yung balak na kidnapping o pag-hostage nga nito nila Madam Lotus dito nga kina Annalyn at sa iba pang mga doktor at sa iba pang kamag-anak ni Tanyag. At dito sinasabi niya na, "Di ba magaling kang lawyer? Pakita mo sa akin kung gaano ka kagaling, kung talagang defensive lawyer ka. Tulungan mo ako dito na makaalis o makalaya na sa kulungan sapagkat gusto ko nang makasama ang anak ko at mayakap ko siya at makapiling." Yes guys, namimiss talaga nito ni Moira ang kanyang anak na si Zoe at syempre namimiss niya na rin lumabas kasi malaya siya doon, kahit anong magagawa niya sa kulungan, hindi. Tapos ginugulpi pa siya, wala pa siyang kakampi. Buti sa labas kahit papaano may kakampi siya, kahit papaano nandyan si Zoe para tulungan siya. At ganyan din si Carlos, no. Pero makita natin na mukhang tagilid pa rin dito si Moira kasi nga dahil sa merong witness at merong patong-patong na kaso na kinakaharap niya. At yun nga, kahit na nakatulong nga siya doon sa paglaya uli, no, at manapigilan niya yung muntikang hostage nila Madam Lotus, is still meron pa rin siyang kaso o meron pa rin siyang mga kasalanan na kailangan niya pagbayaran. At dito nga guys, ito na pinakita yung mag-ama, no, na kung saan may plano sila, lalo na itong si Justin na hanapin kung sino ba o kilalanin kung sino ba itong si Irene Benitez o itong nang si Irene Castro. Ay sabi niya na na-research niya na Irene Castro ang pangalan, ngunit sinabi nga mismo ng tatay niya na si Eric na bakit gusto mong makausap ang private investigator ko. Ang pangalan ay hindi pa sapat, meron pang kailangan na ibang information para mas madali o mas maging klaro yung pag-iimbestiga. At sinabi nga ni Justin na ito nga si Irene Castro, ngunit naalala rin niya na ito pala is ex mismo ni Doc Carlos, yung tatay-tatayan ni Annalyn. Yes guys, nagulat sila na may kakilala pala ito. O kaya nga sabi ni Eric na, o sige, kung gusto mo imbestigahan mo. At makakatulong yun kung sakali ng information about kay Carlos, so pwede natin yun gamitin at sabihin sa private investigator para imbestigahan kung sino ba talaga itong si Irene Castro at sino rin ba itong si Carlos. And yes guys, mukhang dito, no, mabubuking
o baka ito yung chance na mabukhang na itong si Carlos na ito pa lang si Irene at si Carlos ay merong kinalaman. Yes guys, alam naman natin na itong dalawa is mag-asawa dati, no? Na halos sila lang dalawa yung nakakaalam, hindi kasi binunyag agad ni Irene. Yung patungkol o yung katotohanan na itong ang si Irene talaga ang unang asawa ni Carlos. Yes guys, wala naman talagang una at saka pangalawa, Muslim lang yan, pero sila hindi naman. Pero nagawang itago ito ni Carlos, no? Dahil nga kinasal noon si Irene at si Benitez o itong si Carlos sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas wala silang kumbaga parang record, no? Kaya nagawa ni Carlos na pakasalan itong si Lynette. Ngunit ngayon nga patay na nga itong si Irene, wala na makapagsabi patungkol sa relasyon nila. Maliban na lang dito sa kaibigan niyang si Joyce. Maliban na lang kung alam ni Joyce yung patungkol dito nga sa nakaraan ni Irene at dito nga ni Doc Carlos. At dito nga guys, ipinakita, no, na ito nga si Annalyn is nagulat siya. Yes guys, pagpunta niya dun sa lola niya, sinundo niya kasi yung lola niya, nahanap niya, no, kasama nga si Josa nandun, nagpagsugalan na pag bingo, no, pag it's dun sa may patay, no, na inakalahan nilang patay. Pero nung pagpunta nga doon ni Annalyn, alam niyo naman si Annalyn, masyadong curious at iisip niya na yung mga patay, no, sana kung nandun siya nagawa niya ng paraan at chinek niya kung sino at nagulat siya. Yes guys, kasi pagsilip niya na mukha niya agad na ito nga ay si Irene o si Irene Benitez o itong si Tita Irene. Yes guys, nagulat siya, di siya makapaniwala. Kaya nga tinawag niya itong dalawa, no, itong si Lola Susan niya, itong si Ninang Josa niya. Sabi niya, Lola, Ninang, halika dito, si Tita Irene to, Tita Irene to. At talaga makita mo yung expression ni Annalyn na talagang gulat na gulat siya. At sabi din nila Josa at ni Chang Susan na, ha? Totoo ba sinasabi mo? At lumapit sila. Yes guys, nagulat sila sa nakita nila na ito nga talaga ay si Irene Benitez o ito yung kung maalala ninyo, nakilala din ito nila Chang Susan at ni Jose, no? Nagkabungguan sila minsan sa isang kumbaga parang mall, no? Meron pinabilis, halos mag-away pa nga sila. Pero that time talagang nakita nila yung isa't isa at mamumukhaan talaga nila Chang Susan at ni Josa itong si Irene. Pero nagulat sila, sabi nila, bakit nandito itong si Irene? Anong nangyari? Parang isang araw lang is buhay pa ito, tapos ngayon ay patay na. At nagulat din sila na bakit walang nakakaalam nito, kagaya nga sinabi ng beshi mismo ni Chang Susan na wala daw nag-claim at wala daw nakakaalam kung sino to, kaya kinuha niya muna para iburol at pagkaperahan. Yes guys, ganito yung beshi niya, no? Pero yun nga guys, nagugulat sila kahit tong si Annalyn, napapaisip din na bakit nandito ito. Naalala ni Annalyn na hinahanap pala ito ni Harry. At sabi nga ni Harry na kinokontak niya ito, tinatawagan, ngunit hindi niya makontak. And then dito na isip ni Annalyn kaya pala hindi makontak tong si Tita Irene dahil patay na pala. Yes guys, nagulat talaga silang tatlo. Paano nangyari yun? Namatay agad itong si Irene. At sino ang pumatay? Yun yung niisip nila. Sino ba ang pwedeng o may masamang loob na o galit dito kay Irene para gawin ang karumal-dumal na pagpatay na ito. And yes guys, abangan natin yan, lalo na bukas yung full episode, no? Ano kaya ang mangyari? Malalaman kaya mismo ng kanyang beshi na si Joyce na ang kanya palang kaibigan ay patay na. At kung sakaling naman kaya, ano kaya ang isi-share na knowledge o kaalaman nito ni Joyce dito nga kay Lynette? Malalaman ba ni Lynette yung patungkol sa nakaraan nito nga ni Carlos at ni Irene? At ano kaya mangyayari dito kay Annalyn? Ano kaya ang gagawin niya para matulungan ang kawawang patay na itong si Irene? Ano kaya ang gagawin niya? Sino kaya ang sasabihan niya? Sabihin ba niya nanay niya sa nakita niya o sasabihin niya si Doc Carlos? At si Doc Carlos, ano kaya ang gagawin niya na namang palusot para hindi siya mahuli at hindi siya makulong? Papatayin niya rin ba tong kaibigan o best friend ni Irene? Patamahikin ba niya ito? Bibigyan ba itong pera? So abangan natin yan bukas guys, no? At salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.